Angeline's POV. Daddy, let's pray outside after this. Sure, buddy. What about your lolo? Nilingon pa ni Andre ang matandang Montero. Pinunasan itong bibig gamit ang table napkin bago sumimsim sa inamin. Pagkaraay, nilingon kaming tatlo na naghihintay sa sagot niya. Don't mind me. Go and play. But leave, Miss Dimasupial. I want to talk to her. Privately and seriously. Ngumisi ito at makahulugan akong tinitigan na kinakabako. Muntik ko pang mabitawan ng hawak na kutsara. Lolo, huwag ka masyado makulit, Andre. It will be harmless unless she tries to harm me. I just don't want anyone to hang with my family. Tila tinusok ng karayom ang puso ko sa sinabi nito. Tuluyan ang nabitawan ng kutsara sa plato. Gusto manginig ng labi ko pero naramdaman ko ang palad ni Andre sa likod ko, kung kaya't pinilit kong huminga na malalim. Then, sasama ako sa kanya. We will talk to you, Lolo. Huwag kang pasaway, Andre. Let her stand by herself. I'm sure she can do it since she succeeded in hiding my great-grandchild. Let her suffer the consequences. But, sumama ka sa kanya at sinisigurado ko. Itatapon siya dito at sa buhay mo. Wala ka bang tiwala sa akin? Seryoso pa nitong tinitigan si Andre at umigting lang ang panga. Settle then. See you in my office, Miss Dimasupial. Malamig itong utos bago tuloy lumabas sa kusina. Kulang ang salitang kaba sa nararamdaman ko. Walang tigil sa bilis ng tibok ang puso ko habang nakaupo sa upuan kaharap ang mesa ng matanda. Alam kong si Zebby ang gusto nito para sa kanyang apo at di ko alam paano babaguhin yon gayong nakikita kong tutol ito sa akin. It's nice meeting you again, Miss Dimasupial. Why do you look so scared? Panguuyam nito. I pursed my lips and breathed heavily until I got the courage to look at him. Hindi po ako takot. Kaya ko po ipaglaban ang mag-ama ko. Matatag kong bikas at seryoso tong binigyan ng tingin. Kita kong tumikwas ang kilin nito at kumibit balikat na tila ba hindi naniniwala. If you say so, but that is not something I believe. Words are nothing without actions, and based on your actions in recent years, you can only fight for your child, not Andre. Konklusyon nito, napamaang ako. Opo, pero tinaas na matanda ang palad niya kaya natigilan to. Bale wala rin itong binuksan ng drawer na mesa niya. Hindi ko naman itatanggi na pinaglalaban ko si Adi. Lalo pat ngayon ko lang na-discover ang nararamdaman ko kay Andre. Napakasama ni Andre noon, and I know po you're aware how demonic your grandson is. I don't care, Miss Dimasupial. Whatever is, he will still remain as my grandson. Malamig nitong putol. Check this envelope. Tinapon ito sa harap ko ang brown envelope kung kaya kusang lumabas doon ng mga litrato na nakapagpalaki sa mata ko. Nahanginig ang kamay kong kinuha mga yon. Mga litrato yon mula engagement party ni Andre hanggang sa Gimaras. Lahat-lahat pati ang di sinasadyang pagtapon ko ng Diyos sa kanya. Meron pang kasama ko si Aldrin at Cueco. Ngunit hindi lang yun na nagpakaba sa akin kundi ang mga litrato nung binala kong ipaampon si Adi. Meron pa nga nakausap po ang madre. Halos manggalaiti ako dahil parang alam ko na mangyayari. Alam kong gagamitin na matandang Montero ang mga yon upang palayasin ako ng apo nito. Kahit gusto kong sumigaw, pinilit ko pa rin pigilan ng sarili. Bursting your anger at this kind of situation is not advisable. I know you. I kept an eye on you, so you did plan on sending my great-grandchild to the orphanage? What changed your mind, Miss Dimasupial? Money? Panguuyam pa nito. Nanlabong paningin ko at nag-init ang sulok ng mata ko. Wala pang segundo, tumulong mainit na luha doon, ngunit agad ko rin pinunasan. Kapag po ba sinabi kong hindi, maniniwala kayo? Sarkastikong sagot ko. Tumaas pang kilin nito kung kaya't malit akong umisi. Di ba hindi? Kahit sabihin kong helpless at almost depressed ako that time, hindi nyo pa rin paniniwalaan. And money? Sa inyo na pong pera ninyo dahil hindi ko naman kailangan yan. Ngayong alam ko na kung kanino nagmanas si Andre ng kasamaan. Ang tagal pong naghanap ng apo ninyo, pero eto kayo at updated sa buhay ko. Makahulugan kong dagdag. Bakit di niyo pa agad sinuplong kay Andre? Gayong alam naman pala niya kung nasan ako. Imbes matakot, ninisihan lamang ako nito. What do you think, Miss Dimasupial? Sinulya pa nito ang litrato bago muling lumingon. You know that Zabi is the perfect match for Andre and yet because of you, they cannot get married. Di ko maintindihan kung bakit pinili ni Andre na huwag kang itulak palayo, kayong sa lahat ng panahoy wala siyang pakialam sa'yo. He cares for me. Mahinang sabat ko. That's your illusion, Miss Dimasupial. He never was. I know my grandson. He is just after your body and maybe because of Adi. Tila ko sinuntok ng katotohanan dahil doon.
Malinaw sa una yun lang gusto ni Andre pero ilalaban ko na nag-aalala din to. Ramdam ko yon sa mga nakalipas na buwan. What if he finds out that you almost sent Addie to an orphanage? Huminto to sandali bago umiling. Sigurado ko magagalit siya, Miss Di Masupil. At alam kong ano man ang gawin mo, ilalayo niya si Addie sa'yo. And I will gladly help him because I think you're not worth to be a mother. Alam kong hindi ako buo, pero kaya ko maging ina sa kung paano ko alagaan si Nanay Celia. Muling pumatak ang luha ko kaya't nag-iwas ako ng tingin. Gusto ko ipaglaban ang karapatan ko bilang ina, ngunit natatakot ako. Manginig ang boses ko at sa huli, talo pa rin ako. Pinunasan ko mga luha at muli, huminga na malalim. Agad din akong tumayo at wala ng dahilan pa para patagalin ang usapan namin. Alam ko magiging ganito ang takbo nito, pero maasa pa rin ako na sana kahit papano maging maayos ang lahat. Tumikhim ako at nagangat ng tingin. Diretso sa mga mata nito kung kaya muling tumikwas ang kilay nito. Wala po kayong karapatang questionin ang pagiging ina ko kay Addie. Oo, at hindi ko itatanggi na pinagkaitan ko ang anak ko ng ama, pero alam kong hindi ako nagkulang. Kunin niyo ng lahat pero hindi ko hahayang ilayo niyo sa akin si Addie. Matatag kong bigkas bago tumalikod. Ano bang akala nila sa sarili nila? Santo? Miss Di Masupil, hindi pa tayo tapos mag-usap. May otoridad nitong paalala. Napapikit ako na mariin at kahit labag sa loob, humarap akong mali. Kaya lang mukhang dudurugin yata talaga nitong puso ko sa sunod nitong sinabi. 10 million. Is that enough to make you leave? Away from Addie. Away from this family. Or you can name your price as long as he won't see you again. Sa sakit ng damdamin ko at sa galit na ikuyom ko na mariin ang kamao ko. Hindi niyo po ba naiintindihan ang sinabi ko kanina? Hindi ko po kailangan ng pera. Muli ako natigilan matapos itapon na matanda sa mesang isa pa muling envelope. Pero mo ngayon mukhang saradong-sarado yon. Take that envelope. Open that when you're ready. Pero hindi ko po tinatanggap ang alok ninyo. Take that now or else I will send you away right now and I swear, you won't see Addie ever again. Madiin itong utos. Ayoko man tuloy, mabilis kong kinuha ang envelope kahit alam kong ipapapahama ko yon. Di na rin ako nagpaalam at nagbarcho na lang palabas ng opisina. Uulitin ko lang, buksan mo yan kapag handa ka na. Walang lugar ang mga duwag sa pamilyang to. Pahabol pa nito. Sa kabilang banda, di ko alam paano ko nakarap kay Andrew na hindi nagbe-breakdown nung araw na yon. Tahimik to't nagmamasid at kahit hindi nito sabihin alam kong may ideya na to. Buti nga hindi niya ako kinulit na sumama sa opisina. Maging si Addie tuloy nagpapaiwan na sa nakalipas na araw. Di ako matahimik sa naging usapan namin na matanda. Hindi ko rin tinangkang buksan ang envelope sa takot na baka tseke iyon at oras na buksan ko'y talagang palalayasin na ako. Naguguluhan ako kung anong gagawin kaya pinilit kong tawagan si Nadia. Latest chika, Angeline, ano na? Humagkikik pa ito. Hindi chika, Nadia, kundi problema. Ha? Hindi pa ba kayo on the next level ni Andre? I sat at the edge of the bed. Kay Andre medyo okay na, pero kay Lolo Dante malabo. Malabong malabo, Nadia. Nanghihinang bigkas ko. Kapag nga bumabalik sa alaala ko naging usapan, sumisikip ang puso ko. Pakiramdam ko dinurog ng hustong pagkatao ko. Bakit? Na paano? Ayos lang yun, si Andre naman ang makakasama mo at hindi yung matanda. Nakagat kong labi bago muling magsalita. He offered me 10 million pesos just to leave my family. Alam din ni Don Dante ang binala kong ipaampon si Addie noon. Updated ang matanda at alam niyang lahat-lahat. Baka nga isang maling galaw ko lang ito mismong kakaladkad sa akin paalis dito. Dinig kong napasinghap si Nadia sa kabilang linya. Paano ko naman tatalunin ang ninuno ng anak ko? Ang hirap mag-isip ng paraan, Nadia. Para ako nilulugmok at nagbibilang ng mga araw. Lumingon ako sa bintana at kagaya sa konting sikat ng araw na nagmumula doon, lumiliit din ang porsyentong mananatili ako dito. Natahimik ako tila nag-iisip pa. Paslangin mo kaya? Baliw. Sa kulungan ng bagsak ko kapag ginawa ko yan at isa pa, hindi ko kaya no? Umayos ka nga, Nadia. Kumalakak ito na malakas na kinairip ko. Joke time kasi, Angeline. Hindi ako nakikipagbiroan, Nadia. Problemado ako at wala akong panahon sa laro. Charot-charot nga lang kasi, Angeline. Pero seryoso na. Madali lang kasing solusyon dyan. Easy. Naging interesado ko at tahimik na hinintay ang sunod nitong sasabihin. Akitin mo ang matanda. Pabulong nitong sagot bago mahinang tumawa. Tumatawa to sa kabilang linya habang ako
Pinipirmi ang labi at naniningkit ang mga mata. Nakakadalawa ka na. Sa pangatlo mo, hindi na tayo magkaibigan. Kusa itong tumigil at kung kasama ko lang malamang, nakanguso na naman ito na parang pato. O eto na, seryoso na. Dinig ko ang paghinga nito na malalim. Hindi ka pa ba buntis? Nangunot ang noo ko at di malaman ang koneksyon sa tanong nito. Sa tingin ko kasi kung mabubuntis ka ngayon sa pangalawang baby mo, titikom ng bibig ng matanda. Ang ganyang mayayaman ayaw na pakalat-kalat ng lahi. Oo, kaya nga ayaw nila sa akin. Hindi yun bruha, what I mean is that, kung buntis ka ngayon hindi ka napakakawala ni Andre kahit pa ayaw sa'yo ng lolo niya. Napatango ako matapos makuha ang punto nito, kaso mukhang di rin yun uubra. Ang problema hindi naman ako buntis, Nadia. Paanong hindi? Ilang months na kayo magkasama tapos vitamins pa iniinom mo, di naman pills, paanong hindi? Wala akong morning sickness, hindi nagduduwal, di nahihilo, hindi naglilihi, baka siguro hindi pa oras. Sandali itong natahimik sa kabilang linya, ngunit pagkaraan ay dinig ko ang mga yabag nito. Hindi ako naniniwala dyan, Angeline. Hintayin mo ako at bibili ako ng pregnancy test kit. Kaagad din itong pinuto ng tawag. Akala ba nito nagsisinungaling ako? Napailing na lang ako at nalapitan si Adi na abalang bumubuo ng Lego sa sahig. Mama, why our lolo look so mad when he saw you? Does he hate you? Bigla ang tanong nito. Because if he does, I will hate him too. Don't say that, baby. That's bad. Hindi galit sa akin ang lolo mo, kinukumusta lang niya ako. Kahit ayoko, kailangan ko magsinungaling. Ayoko magtanim ng galit si Adi. Really? That's why he said to the maid. Tumikim ito at tumayo. Pinalalim ang boses niya tulad sa lolo niya. Cook everything. My grandson's mother is coming. Napakurap ako sa gulat. I know kids don't lie, pero paano ko yun paniniwalaan? Baby, sigurado ka dyan? Baka na mali ka lang ng dinig. Agad itong umiling. No, Mama. I heard it right. That's why I smiled widely to Lolo that time. Doon ko napagtantong ayaw lang masaktan nito si Adi kung kaya gano'n ang sinabi ng matanda. Pilit na lang akong umiti kay Adi kahit namimigat ang damdamin ko. Pinaganda ko rin to ng merienda at kahit ang para kay Nadia. Pagdating nga ng hapon, pinuno ng boses ni Nadia ang bahay. Angeline, my friend! Bit-bit ko ng kasagutan sa iyong problema. Sigaw nito na kinapikit at kinatakip sa tenga ng anak ko. Manahimik ka nga, Nadia. Sakit sa tenga ng boses mo. Umingos to at niladlad sa harap ko ang maliit na plastic. Go, bilis. Check mo na! Siniksik ito sa palad ko ang maliit na plastic bago ko pilit na tinulak patungo sa banyo. Sandali, Nadia. Hindi nga ako buntis. Shh! Basta, try mo muna. Malay mo, mabait lang baby mo at di ka pinahihirapan. Nagkatitigan kami ngulit sa huli, kusa na lang din akong tumuloy sa banyo. Nanginginig ang kamay kong binuksan ng kit. Bakit kahit alam kong negative, kinakabahan ako? First time kong gumamit ito dahil nung kay Adi sa ospital ko na nalamang buntis ako. Matagal ko pang tinitigan ng kit. Nagdadalawang isip pero para matapos na, lakas loob kong sinunod ang instruction. Gusto ko sanang hintayin ang resulta sa loob na lang ng banyo pero nanghihina ang tuhod ko, kaya't maingat kong hinawakan ng kit at lumabas. Paglabas ko ay nakaabang na si Nadia at pinanlalakihan ako ng mata. Wala pa, 5 minutes pa. Mahinang bigkas ko. Lapag mo lang dito sa mesa, tingnan natin. Daddy, you're home! Parehong namilog ang mga mata namin ni Nadia matapos nang marinig si Adi sa sala ng mga yabag ni Andre. Itago mo, Angeline. Saan? Tarantang bulong ko. Where's your mama? Dilig ko ang tanong ni Andre sa bata kung ket lalo kong nataranta. Umikot ang tingin ko at naghanap ng basurahan. Nakita ko yon sa malayo ngunit bago pa ako makahakbang ay nakapasok na sa kusina si Andre habang buhat si Adi. Taranta ko tuloy na tinago sa likod ko ang dalawang kamay ko. Agad ding tumabi sa akin si Nadia na tensyonado. How's your day? Hindi siguradong tanong ko na umani ng mahinang pagsiko kay Nadia. Lagot tayong dalawa kaya umayos ka. Mahinang bulong nito. Na hindi man lamang bumuka ang labi. Kita kong mas naningkit ang tingin ni Andre sa akin at kita ko ang kaseryosohan sa mata nito at hindi yun natutuwa. Mas dumoble ang kaba ko matapos dumapo ang tingin nito at tila sinisipat ang likod ko. What were you hiding, sweetie? May dieng tanong nito. At lumalalim pa ang titig sa akin. Ha? Wala. Ano namang itatago ko? Kaya lang dito nagpapigil sa paglapit.
Kita ko pang binulungan sa ni Adi kung kaya pinanlakihan ko to ng mga mata, ngunit nahuli ako ni Andre na malambing akong kumurap-kurap. Peste ka, huwag kang mag-puppy eyes, Angeline. Nakakasuya. Mahinang bulong ni Nadia kaya ako naman ang sumiko sa kanya.